No U-turn. Vehicles are prohibited to do a 180-degree rotation in the road. No overtaking. Passing another vehicle is prohibited. Pedestrian crossing. Beware of pedestrians crossing the road. Maintain speed limit based on the number on the sign. Road narrows ahead. Bike lane. Only bicycles are allowed on this lane. Winding road ahead. Steep road ahead. For drivers, defensive driving is a very common but important practice. So ang ibig sabihin ng defensive driving, kailangan mas maging alerto ka sa daan. Isipin mo na yung mga pwedeng mangyari sa'yo sa kalsada. At syempre, sundin natin ang safety driving techniques. Yes, that is correct, Clea. So dito, kailangan natin sa defensive driving advanced decision awareness. So meron tayong tinatawag na SIPDE, Search, Identify, Predict, Decide, Execute. Example, bata, nakatayo sa gilid ng bangketa. Tatawid ba siya or hindi? Kailangan once na tumawid siya, alam mo na kung ano gagawin. So ibig sabihin, pinaghandaan mo siya. Pinaplano pa lang niya, pinaghandaan mo na po siya. Yes, and I think much better if we demonstrate defensive driving on the track. Let's go, Sir Jason. Okay, let's go, Clea. Ito po yung mga kailangan nating gawin o i-apply sa ating pagmamaneho, lalo na kung nasa labas po tayo. Number 1 is maintain safe distance. Ano ba yung safe distance? Once na tumatakbo po tayo, example, 15 km per hour, so dapat mga 2 motorcycle ang layo natin. So kung tumatakbo naman po tayo ng 30 km per hour, 4 motorcycle ang layo natin sa sinusundan. And then kung tumatakbo po tayo na ang speed natin ay 40 km per hour, so doon natin ina-apply yung 2 to 3 second gap method. So ibig sabihin, paano natin i-apply yan? So hahanap tayo ng isang magiging reference natin like poste. Once na tumapat yung motorcycle sa poste, doon ka mag-start mag-count. 1001, 1002, 1003. Once na ikaw ang tumapat sa poste na yon, ibig sabihin safe ka sa distance na sinusundan mo. Sa speed limit natin, kailangan sundin natin ang speed limit. So ibig sabihin kung ano po yung naka-indicate na speed limit doon sa kalsada, so sundin po natin siya. Okay, so minsan kasi ang nangyayari, sumusobra tayo sa bilis, so nawawalan po tayo ng control. Kaya yan din po ang nagiging sanhi ng accident. So Sir Jason, pareho po ba ang distance ng safe following at safe stopping? Same lang naman po yan. Pero once may tinatawag po tayo na safe stopping distance. Ang safe stopping distance po natin, kung halimbawa may sinusundan tayong 4 wheels, so dapat ang layo mo sa kanya is 1 motorcycle po. So para in case na umatras po yung 4 wheels, so at least hindi tayo mababangga. May enough distance po para mag-stop. Yes po. Yes. Apo. Number 2, drive within speed limit. Sundin natin para at least yung accident is maiwasan din natin. Oh, sir, kasi usually, 'di ba, ang mga aksidente minsan nang nagko-cause niyan dahil sa bilis ng isang kotse o motorsiklo. Yes po, kasi nawawalan po sila ng control pag sobrang bilis. And then next, yung blind spot. So yung blind spot natin, yan ang mga hindi natin nakikita. Lalo na sa side mirror natin kasi is merong blind spot yan na tinatawag. Before ka mag-left, make sure na gumamit tayo ng head check. Ang head check po natin, turn your head over your shoulder. So ibig sabihin yun ang hindi natin nakikita. So every time naliliko, make sure na gumagamit tayo ng head check. Pag liliko tayo, mas magandang gumagamit din po tayo ng hand signal. Yes. Okay, so hand signal, kung magle-left tayo, straight lang po natin yung ating left hand. And then kung magra-right po tayo, is ganito po. Nakataas Tapos po pagka hihinto tayo, sir, di ba ganito? Tama ba? Okay, ganito po siya or pwedeng ganito. Ganito, okay. Okay, next is drive within lane. So, ibig sabihin, kailangan stay lang tayo sa lane. So, Hindi tayo malikot. yes. So, ibig sabihin, ang nangyayari kasi yan, once na mabilis ang takbo mo, puro yun lang din ang gagawin natin. So, nawawala na tayo sa focus. Yung linya natin, di na tayo nakakapag-stay. So, sisingit dito, sisingit doon. Nawawala na yung signal, nawawala na rin yung pag-head check and then pag-check ng mirror. In short, sarili lang yung iniisip pag ganun, no, sir? Yes, opo. Then next is check for pedestrians. Importante yan. Yes, so ibig sabihin, once na nakakita tayo ng pedestrian lane, malayo pa lang iisipin na natin na may tatawid. So ibig sabihin, sila po ang may karapatan sa kalsada. So malayo pa lang, kailangan mag-slow down na tayo. So, ibig sabihin, para maiwasan po natin yung aksidente. Makasagasa. Yes, then last is mind intersection.
Sa intersection, before ng intersection, so dapat aware tayo sa lahat. Dito kasi sa Pilipinas, hindi nasusunod yung first stop, first to go. So, ang nangyayari po, kung sino huminto, uunahan po ng ibang rider. Akala nila is pinauuna mo sila. So, yun po, nawawala na po yung sa right of way. Tsaka 'di ba dapat Sir Jason, kapag ka nasa approaching ka ng intersection, kailangan slow down kasi may nanggagaling na kotse sa harap mo, sa kanan, sa kaliwa, at sa likod. Yes, so dapat malayo pa lang pinag-isipan, alam mo na na merong tatawid. Malayo pa lang kita mo na intersection. Meron naman yan sa kalsada na paint, 'di ba, sir? Yes. Kung intersection, yung maraming linya na paint. So ibig sabihin meron na yellow box, may pedestrian lane. Before pedestrian lane, meron tayong tinatawag na stop line. So dapat doon po tayo humihinto.